What I did, tinago ko po asawa ko. So, wanted siya. Diba? Kasi lawyer ako eh. Ito ang wow trending. Congressman Attorney Luis Tro, lumabas ang tunay na baho. Ito ay matapos na mabuking ni Vice President Sara Duterte na pinagtulong-tulungan sirain ng mga congressman ang kanyang pangalan sa issue ng confidential fund sa budget hearing sa taong 2025. Ayon pa kay Attorney Luis Tro, tinago ko po ang asawa ko kasi lawyer ako. I cannot bear the fact that natulungan ko ang ibang akusado tapos ang asawa ko makukulong. Pinutakti ito ng komento ng mga netizen dahil kasama niya si Franz Castro na isa ding convicted sa kasong child abuse pero nasa house pa din. Kung magtanong kay Vice President Sara Duterte, akala mo naman ang lilinis. Apat sa kanya tatanggalan ng lisensya the mere fact na inamin mo na lumabag ka sa batas para sa asawa mo. Ipinagmalaki mo pa na lawyer ka. Kung ganyan pala, parang sinabi mo rin na wag nang sumunod sa batas ang mga may kasalanan. At talagang all smiles pa siya. Proud na hindi sa pagsunod ng batas. Ay nako, mamili kayo ng mga iboboto nyong politiko, hindi yung may mga sayad. Sa mga ikinuwento niya, proud pa siya o sila mismo ang bumali sa batas. Yun nga sabi ng lawyer kasi siya. Imbis na ilabas niya ang asawa niya at isuko, harapin ng tama ang batas. She proud pa to say na itinago niya ang kanyang asawa. Kawawa talaga kaming mahihirap lang sa mga nakaupo sa gobyerno. Masaya pa siyang magkwento kung paano niya inuulol ang batas dahil abogado daw siya at itinago ang kanyang asawa na merong warrant of arrest. Ito yung pambababoy sa batas natin na lantaran, kesyo lawyer siya. Meron siyang mga ways para remedyohan, so paano din yung marunong at di kaya makapag-remedyo, pasok sa banga agad. Kaya walang pagbabago tong bansa na to. Binuboto pa rin natin yung mga gantong tao. Wow, galing naman ang ginawa nila, legal remedies pa. Ano namang say mo sa mga ginagawang legal remedies din na mga lawyers ng Kingdom of Jesus Christ? Hindi sila entitled. Ikaw lang pwede, mga taga KOGC, ipakita at iparinig nyo to sa mga pulis na andyan sa compound nyo. Grabe, alam nila parang wala ng kwenta ang justice dahil binaboy na mismo ng mga administrasyon. Sila ang nagsasalita. May masabi lang against Vice President Sara Duterte. Wala naman yang dapat na maging proud dahil bangag naman ang ating admin ngayon. Hindi ba tantamount to obstruction of justice and harboring a fugitive yung ginawa ni Madam? Di ba for disbarment yung violation na yon? This was during the time na maraming namamatay, you know? I don't know but this was during the time na highly sensational yung issue ng EJK. What I did, tinago ko po asawa ko. So, wanted siya. Diba? Kasi lawyer ako eh. I cannot bear the fact na natutulungan ko yung ibang akusado tapos makukulong ang asawa ko for something which he did not do. For 2.5 months, malayo siya sa amin. Tinago ko siya. And I really requested him to follow what I want, no? Kasi ang gusto niya ay hospital arrest daw siya. Sabi ko, no. Sabi ko, ang drama ko pa ganito, for our entire marriage, wala akong ibang ginagawa kung hindi sumunod sa'yo. This time, ikaw ang susunod sa akin. So, tinago ko siya. After 2.5 months, after filing the petition for demurrer to evidence, yata yung final namin, petition to demurrer to evidence. It was granted and the court dismissed his case. I was able to bring him back dito sa Mabini. Naka-assume ulit siya ng mayor na Mabini. Iyakan ang taga Mabini. Dahil sa height ng emotion na ang mayor namin, muntik lang nakulong, naging wanted, pero nakabalik, no? Kaya lang after 2 weeks, kakabalik pala niya. We discovered another case. Rape ulit. Same modus. Wala ulit complainant, fake ulit ang place of residence, return to sender ulit lahat ng mga notices. But this time, sinuwerte ako.
Why? Inabot ko sa fiscal during the time na wala pang warrant of arrest. So we were able to cause the dismissal of the case at the fiscal's level, no? Ito pong mga pangyayari ito sa asawa ko. I thought ito na yung magbibigay ng tuldok sa magulong buhay namin sa politika. Why? It happened only because he intended to run for congressman. Diba? He intended to run for congressman. So, ang sabi ko sa kanya, kalimutan na natin ang pagko-congressman mo. You just stay here in Mabini, tapusin mo ang termino mo, you run for your third term as mayor. Yun ang sabi ko sa kanya. Alang, habang nagpapahinga kami dun sa Mabini, sa Paggalangit, dito sa aming tirahan sa Mabini, unti-unting nagdadatingan ng taga-2nd District. Leaders from Bawan, leaders from San Pascual, leaders from San Luis, Lobo, and Tingloy. Until they articulated, kung hindi tatakbo si Mayor Beatrix bilang congressman, we need you, Mayora. You continue his battle for congressman of Batangas 2nd District. At first, it was really a very heavy decision for me. Kasi ang priority ko talaga ay ang aking pamilya. My children, my husband, and since I got married, I learned to live within the shadow of my husband. Kung nasan siya, nandun lang ako. Kung saan niya ako kailangan, doon lang ako pupunta. Yun ang naging buhay ko when I married my husband, no? Kaya lang, dadating pala yung panahon na kailangan mong bigyan ng pagpapahalaga yung mga taong nagtiwala sa iyong asawa. So, anong sinasabi ng taga-Bawan? Mayora, paano kami kung wala kami congressman? Ang sabi ng taga San Pascual, Mayora, paano itong mga leaders na umasa na sa iyong asawa? Ang taga Tingloy, Mayora, paano na po yung mga plano ni Mayor Beatrix para sa bayan ng Tingloy? Taga San Luis, Mayora, paano na po yung ipinangako ng inyong asawa na kilalanin ng aming bayan sa kanyang panahon? Yung taga Lubo, paano na ho ang pangarap namin magkaroon kami kababayan na congressman? So, I know I had the moral obligation to all these people. Kasi sila yung mga tao unang tumanggap at nagtiwala sa aking asawa. So, my becoming a congresswoman started with returning the gratitude to all the people na nagtiwala sa aking asawa noong panahon na siya ang tatakbong congressman. Yes, ang asawa ko po ang sadyang kandidato, but because of the challenges that was thrown to us in view of his intention to run for congressman, I was forced to stand up and continue his battle for congressman of Batangas 2nd District. Sabi ko, perhaps this is God's will. Kaya napunta tayo sa mundong ito. Natatawa na lang si Inday Sara no? Siguro naisip niya rin yun Kung bumigay na ako dito sa Run Sara Run na pinapanawagan sa akin nun, baka hindi nagkaletse-letse ang Pilipinas. Kasi ang transition, no? Magaan yung transition Lahat ng mga naging kaibigan ni Tatay Digong, pati foreign investors, tuloy-tuloy lang no, walang magwi-withdraw. Sayang. Okay, punta na po tayo rito sa ako. Alam nyo, ito nagsasalita kay lahat. Si Abante nagsalita, nagpa-interview, sari-saring interview. Tapos iba pang congressman nagpa-interview. Alam nyo, feeling nyo no? Feeling ninyo. Thank you very much kay Bayona TV, $6.99 Canadian dollars. Dito lang tayo kay Boss Buds. Walang ano na nga yung sasabihin ko? Etong mga congressman, kabi-kabila po pa-interview nila. Bakit kabi-kabila interview? Bakit wala sa mga panig ng mga Duterte ni interview nila tungkol sa naganap, di ba? Bias yung media. Nagtatanong pa ba kayo? Kaya kabi-kabila po ang interview ng mga media sa mga inapi, no? Sa mga hindi na pagbigyan, sa mga kinawawa.
Kinawawa kayo? Sa totoo lang, kayo ba kinawawa? Real talk po, cool ka lang. Cool ka lang. Nagbibigay pa ako ng ano eh. Yung tanong, legal ba? Cool ka lang. Pinapasakalihan ko pa eh. Alam niyo sa totoo lang, ang ginawa ninyo, pinagtulungan nyo. Ngayon parang kayong inapi. Sa mga interview nyo, si BP Sara yung basto, si BP Sara yung kinawawa kayo, hindi kayo ginalang, hindi marunong rumispeto. Puta, pinagtulungan nyo. No? Pinagtulungan nyo, balak nyo ambusin. Ambush yung gagawin nyo. Yung hindi nyo napatupad, yung balak ninyo na ambusin si BP Sara doon, baon ng buhay. No? Talagang ang balak nyo, ito, pagkatapos nito, wasak na yung karir niyan. Hindi nyo nagawa. Ngayon, nagpapa-interview kayo para habulin yung pagkapahiya ninyo. Hinahabol ng mga media. Hindi na nakaharap si BP Sara Duterte. Di ba? Kayo na lang, tsaka yung media. Nasasabi nyo na ngayon lahat ng mga sama ng loob nyo. Kaya, sa naghanap, mag-isa lang si BP Sara eh. Hindi nyo po kayang palabasin sa mga tao na pinagtulungan kayo. 47 congressman, pinagtulungan ni BP Sarang mag-isa. Pwede ba yun? Hindi po pwede yun. Okay. Ito bago nila, no? Ang bago nila, maganda yung mensahe. Ang bago nila ngayon, ito. Pinagtangkaan daw ni BP Sara na harangin. O yung office niya kasi hindi siya yung nag-request eh. Pinagbintangan daw ni BP Sara na harangin yung subpoena na binigay ng Congress para ilabas ng COA yung report. Okay. Alam nyo, real talk tayo. Kayo po nag-request yung Congress eh. No? Confidential fund po yan. Confidential fund yung pinag-uusapan natin, no? Hindi po talaga nilalantad yan sa tao. From the word confidential. Confidential nga eh. Bakit? Kasi malalantad yung pinagagamitan. Mapaghahandaan ng kalaban. Di ba? For security yan eh. For purpose yan ng national security. Confidential yan. Yan na nga, nilantad nyo na, di ba? Binabayaran sa mga reward, binabayad yan sa mga nagbibigay ng impormasyon laban sa mga rebelde. Okay. Yung very nature po ng confidential, hindi po yan po pwedeng ilantad sa publiko. Di ba? Kasi yun po yung nature ng pagiging confidential. O ngayon, nag-request kayo, kahit confidential fund, nag-request kayo sa COA dahil gagamitin ninyo sa budget hearing. Ang tanong, ilan? No? Palagay na natin wala kayong mali siya. Walang mali siya. Sinasabi nyo ganito eh, di ba? Wala namang mali siya. Meron kaming ang pinagtatanggol niya, no? Magaling yan, sabi ni, ganito boses pala ni, ni attorney. Magaling yan, si Luis Tro. Prosecutor yan eh, magaling yan. Hindi po pinag-uusapan kung magaling siya o hindi. Ang pinag-uusapan po, pinasasama nyo na naman ngayon si BP. Hindi nyo nagawang pasamain si BP Sara
nung kaharap siya, hindi nyo nagawa yung plano ninyo na pagmukhaing illegal yung mga pinagagawa ni BP Sara, nakaharap siya. Ngayong nakatalikod na si BP Sara, papa-interview kayo at pinasasama nyo siya. Di ba? Confidential fund po. Palagay na natin, meron kayong oversight function. Sige, yun yung kinakatwiran. Hindi ba alam? Ganun, boses ano pala yan si... Alam mo yun, yung may edad ka na pero yung boses mo pambata pa rin. Hindi ba raw niya alam na may yung function ng Congress na oversight? Wala namang problema. Di ba? Anong gusto niyo sabihin? Dapat talaga nalalaman pa maski confidential? O di okay. Kung yan po ang rule of the day, di ba? Dahil gusto ninyo na tiyakin, pati yung mga confidential fund, ay gusto ninyo na malaman ng buong mamamayan. Kasi nilantad nyo eh. Hindi naman para sa for your eyes only, hindi naman para sa Congress lang ang ginawa nyo eh. Miski nga si Arnold Flavio, nilabas niya yung kung saan ginamit yung confidential fund eh. Wala naman reaction. Parang ano po yan eh. No? Parang yung confidential fund, parang natatandaan nyo yung kay ERAP, yung kahon. Yung pinabubuksan yung kahon, pinagtalunan. Dapat bang buksan yan o hindi? Nagbotohan, tapos nanalo yung wag buksan yung kahon. Pero nung nabuksan na yung kahon, wala naman palang laman na ebidensya. Alam nyo yun? Lantad na po yung confidential fund. Ang gusto nyo pa rin, ipaliwanag pa rin.